Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Hindi, patayin natin yung mga senador ngayon. Sabi ko, wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Kung sa tagal na narinig mo siya magsalita, hindi mo pa alam kung ano yung ibig niya sabihin, ibig sabihin mahina kang... Natatakot yata sila sa inyo eh. Dahil pagka nakita ang line-up ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi. Nakapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Sabagay, ang mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Yung joke no? Oo. Ganyan talaga siya. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Ayun. Hindi, ayos. Kasi sa Saturday ngayon, 22 si Kong Dante eh. Kung mawawala yung 10, di akin. Hindi, pero meron ng matras eh, di ba? Oo. Si Doc Willie, hindi na tumuloy. Hindi kaya makasuhan siya ng grade. Grade 10. Oo. Na babalikan ko tuloy. Sino kaya ang nag-feed sa Pangulo ng yung ganong ibaba sa ganong talumpati, di ba? Ayun nga. Oo. Kaya naman hindi natin masisi ang dating Pangulong Duterte na nung siya na ang magpapakilala sa kanyang mga kandidato, yung siyam na binabanggit mo, kasama dyan si Kong Dante Marcoleta. Si Kong Dante pa nililiwanag natin, ay hindi po siya member, nananatili po sa independyente ha. Kasi party list na naman siya, di ba? Yes, at saka ano siya adapted. Adapted po siya ng partido yung PDP, ng partido ng Pangulo. Bukod sa PDP, alam ko adapted din siya ng PRP. Iba-ibang partido. Yung partido ni Senadora Miriam, ngayon ay si June Santiago. People's Reform Party. Yes. Meron pang isang partido, yung WPP, yung peasant sektor ng mga magagawa. Meron parang 4 o 5 grupo, partido politikal eh. Pero ito ang pinakamalaki. Well, PDP. Kaya nga sabi ni Kong Dante, ako'y pumunta sapagkat adapted ako. Kung mag-launch ho ang PRP, pupunta rin ako doon. Kung yung iba hong mga partido na nag-adapt sa akin, pupuntahan ko rin po. Walang pinagkaiba nung ako yung nandun sa PDP. Walang problema. Laban. Kasi ako ang independyente. Kung gusto niya akong i-adapt ng administrasyon para maging 16. So sobra na sila. Ayun na nga. Bawasan nila ng isa. Ayun. Well, ganun nga kasi alam mo naman ang politiko, lahat naman niya di ba? The more support you get, the better. Yes. Di ba? Tama ka. Kaya hindi ko napigilan ng Pangulong Duterte ang patutsadahan din ang kasalukuyang administrasyon. Di ba? Ganoon? Kasi nga, sabi Gumanti ba sila ng ano? nauna na eh. Ha? Ang sabi sa kanila, di mga pinabili ng suka. Di ano naman ito, mga amoy suka naman sabi. Siguro. Ang hindi maganda dun sa nangyari dyan, sa patutsada ng Pangulong Bongbong, yung mga kandidato niya ang nagsabing, hindi ho kami magne-negative campaign. Hindi naman pakikialaman yung... Ay, oo, tama ka. Kaya naging problema, para bang sila ay hindi pare-pareho na sinasabi. Kasi nung tinanong sila, doon sa press ko nila, hindi ho kami sang-ayon doon sa ginawa ng Pangulo, para gano'n sabihin. Hindi naman direktang gano'n. Sabi yata, bahala siya, Pangulo po siya. Pero anya kami, sa buhay niya. kaming 12 naman anya, ay hindi kami doon sa negative campaign. Iba diskarte namin, plataforma kami. Ayun na nga. Kaya naman sinabi nung Pangulong Duterte, sabi niya, umupak na rin na umupak dyan, hindi mo na rin mapigilan. Ang sabi niya ay... Naku po, mga tao nga napipika na. Napipika. Ang ibig sabihin ng napipika, napipikon. Tama, Nagpapanting ang tenga. Hindi naman daw galit. Parang, kasi, tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Oo nga. Ang sabi ng Pangulong Duterte, kung ngayon, paglabas mo at bumili ka ng mga bilihin at mas okay ngayon, mas affordable, mas mababa, sila iboto mo. Yung Pangulo, yung kandidato nila. Kung ngayon, paglabas mo sa kalsada, mas ligtas ka. Hindi ka nangangamba na may hold-upper, may snatcher. Sila iboto mo. Kung ngayon, paglabas mo, ay... May feeling safe ka, no? Kumpara mo dati.
Eh di, yun nga naman. At saka paglabas mo ngayon, bumili ka ng bigas, mas mura ngayon ng bigas, di sila iboto mo. Ayan, oh. Pabaligtad, reverse, Aha. ang ginawa naman ni Pangulong Duterte. Ay, hindi sinagot yung punto ng suka. Ang sumagot yung mga magsusuka. Di ba? Ay, ang problema ngayon, Jen, Oo. may survey ngayon, di ba? Yun na nga, Before dito sa mga campaign rally na ito. Oo. Ngayon nakita na ng mga tao, Jen. Nako, yun ang ano. Ito pala yung kandidato ng presidente. Oo. Dito pala si Pangulong Duterte. Yun ang sinasabi Ito pala kong- yung issue ng kabila. Ito pala yung kabila. Yun ang sinasabi ngayon, kong magbabago-bago na yan. Healthy comparison. Yun ang sana, healthy comparison. Isip-isip ngayon. Teka, Oo. mukhang mali yata ako nang nasagot sa survey. Mukhang ang naisagot ko sa survey ay yung mga kandidato ng mas mahalang bigas. Yun. Parang gano'n, di ba? Kasi kung yun nga, alam mo, Nelson, ako, isa yun yung pagkakataon. Kung ang naging pahayag ng Pangulong Bongbong ay yung mataas na uri. Kung bakit pinakita yung accomplishment, yung 12 nung kanyang partido. Ang sagot ng kabila, siyempre, hindi magpapagalingan. Kumbaga, ang tao ngayon nagkakaroon ng chance, ito pa lang, kabila, no? Tapos, magaling din pala itong So, yung sabihin, nagiging pagalingan sana, no? Ang problema ngayon, ang laban nila, paasim mo ng suka, eh. Ayun nga. Tsaka kung sino yung mas amoy suka, di ba? Oo. Yun ang gusto ko sabihin, nakapanghihinayang yung chance para sa mga butante kagaya natin na kapag pinagkumpara mo yung mga sinasabi nila, sana yun doon kakukuha ng desisyon. Ito pala. Kasi- natututo tayo sana, no? May problema kasi, Jen. Oo. Kapag ka nagmalaki ka ng isang accomplishment na ampaw. Well, tama ka naman Sabi mo, ito po ang ginawa namin, ganyan. Oo. Lalo ka lang malulubog kapag siya sinabing, yan ba ang accomplishment nyo? Lalo ngayon, Di ba? mafa-fact check na lahat ng mga sinasabi natin, napakadali sabihin. Yun nga. Di ba? Oo. Kaya yung iba, bumibelta na lang dun sa negative campaigning, di ba? Ganon. Napupunta na lang sa katatawanan. Wala na kasing mahagilap na iba pa to. Ay pagmamalaki. Kung artista ka, pwede yun. Pero kung hindi ka artista, at ang alam mo, halimbawa, ikaw ay abogado, professional ka, di ba? Huwag yun ang gayahin yung iba na yun talaga ang trabaho nila. No? So, nagpapatawa kasi nakakakuha ng attention. Sa amin na po yun. Pero kapag tayo mga opisyal na ng bayan, sana mas mataas yung level. Di ba? Nakakapanghinayang lang yung punto na yun. Ang nagkaroon lang dyan, ito naman ay hindi dahil kasama natin siya rito. Oo. Nung nagsalita na si Kong Dante, Ay, pero pang binanggit si Kong Dante. Oo. Eto, Ano yan? pakinggan natin. Tungkol naman saan yan? Yung pangalawa, yung tungkol sa politika, kaguluhan. Yung pangalawa. Magkakasunod sige. naman Oo. Ang ginagawa nila ay para pag-away-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino palang nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable unsinkable. Yun. Gagalitan tayo. Tayo na magtatapos pala. Papaalam na ako dyan. At kaya niya tinapos niya ang kanyang talumpati, Nelson. Ngayon sa bandang hulian niya, ipinakiusap ko na mag-imbento sila ng aparato. Ayan, aparato yan. Aparato na ang lahat niya ng kandidato dadaan doon. Tapos? Para malalaman na natin kung sino ang karapat-dapat na maging senador. Scanner. Scanner, yung aparato na yon. At yun anyang scanner na yon, mga kababayan, ay gawa po sa suka. Ayun. Tawa na. Tapos, May reaksyon si Pangulong Duterte na marinig niya si Kong Dante. ganon. Ibang tao, ibang klase Pakinggan natin. Kinakabahan ako sa mga video clip. Baka lumabas yan yung nagmumura. Baka ako na naman magtapos yun, ha? Oo. Para ito, fill in the blanks. Sige nga, ano reaction ng Pangulong, ng dating Pangulong Digong? Nung makita si Kong Dante. Oo. Sige. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga ako sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado Puto pa nagsalita ito, hindi ko naman kilala to, but yung the constant exposure sa TV,
parang natauhan ako. Magaling to ah. Alam mo nga sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na karihan kasi ng mga bright, mga gago eh. Inahaluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita binimo. Alam niya, hindi niya. Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. Moses, so, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Okay. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Ayun. Di ayos. Kasi sa survey ngayon, 22 itong Dante eh. Kung mawawala yung 10, hindi akit ka. Hindi, pero meron ng matras eh, di ba? Oh. Si Doc Willie, hindi na tumuloy. Hindi kaya makasuhan siya ng grave. Grave threat. Oo. Grave threat ata yun. Pagbabanta sa buhay ng 10 doon. Hindi, kasi yung iba, yan lang ang kinuha eh, no? Sa mahabang talumpati ng dating Pangulo. Yung joke eh, no? Oo. Ganyan talaga siya. Hindi, kung yun ang sinabi ng Pangulong Bongbong, tatanggap, paniniwala seryoso yun. Pero sapagkat si Duterte nagsabi, kalokohan. At saka, ito dapat mapansin na natin sa dating Pangulo, di ba? Oo. Diyan sa mahaba niyang talumpati, sinasabi niya kung kailan siya hindi nagbibiro eh. Oo, birong tama-tama. Ito, hindi ito joke, ha? Oo. Ibig sabihin, lahat ng sinabi niya na walang hindi ito joke, ay puro joke. Oo nga. Di ba? Eh kahit sa 6 na taong panunungkulan niya sa ano eh, di ba? Ganun din, ano? Kahit sa zona niya eh, mapipili mo rin na ang totoo tsaka hindi totoo, seryoso, tsaka hindi seryoso eh. Di ba? Eh kung sa tagal na narinig mo siya magsalita at hindi mo pa alam kung ano yung ibig niya sabihin, ibig sabihin mahina kang... Kaya kung halimbawa, si Pangulong Bongbong nagsabi, kung gusto niya, patayin natin. Seryoso, iba ibig sabihin nun, di ba? O kaya naman si Pangulong Bongbong nagsabi, kung gusto niya, pasabugin na. Iba po ibig sabihin nun, di ba? Kaya audience, ano ba naman, nagtawanan lang. Yun na nga. Ay, nako. Anyway.